Ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Totoo. Kung pag-usapan nga po natin ito, kasi mukhang marami na pong nagpaparating sa ating palatuntunan at nagiging concern din po nila. Dati po parang nagdadalawang isip pa nga tayong pansinin ito, pero padami na ho ng padami sa bawat araw na lumilipas. Ito po bang, paano ko ba tatawagin? Senador po ngayon, pero dati siyang, hanggang ngayon kasi vlogger pa rin siya at broadcaster po. Pasensya na kay Kong, nahihirapan ako i-distinguish kasi kung talagang vlogger, senador. Pero ngayon po, senador po siya at vlogger. Hanggang ngayon po vlogger pa rin at akto na po siya bilang isang senador, Kong. Ano ha? Ang tinatanong ng ating mga kababayan, kasi kahit siya ay nasa Senado ngayon, parang pakiramdam niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa niya sa kanyang pagbablog at sa kanya pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution, ito yung nananatiling confidential eh. Hindi naman ito ginagawang public eh. Opo, ganun pala yan. Kinakailangan, No? ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong, di umano, sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute eh. Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system eh. Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Siyempre, due process of law. Kailangan parehas. Oo. Parehas mong nakikita Ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yun. Kasi merong napapahiya eh. Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganun, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa misis naman pa yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Aha. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato. Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan niyo yan kung technically, parang hindi... Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Opo. Kung minsan kasi yung process, makikita mo, abusive. It can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Sa mga tweet, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, opo. At nababypass, lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Pero masasabi ko dyan, ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Opo. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Janet Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay, at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Opo. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng
Nanggalit. Nanggalit sa'yo. Maring hindi galit. Ngunit hindi ka na niya siguro Opo. titingnan kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, Empleyado, halimbawa, opo. sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo Maayos, opo. nang walang mapapahiya, hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yun. Ngunit yung kabilang partido ay merong problema doon. Oho. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. Opo. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Oho. Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganun yung patakaran ng ating judicial system. Yes. Meron pa pong halimbawa ko. Halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin ho niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. So, paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Well. Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Opo. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kumusta yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Opo. Sa mga tweets, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 halimbawa at sa anumang klaseng television. Opo. Silang gumawa ng programa. Kasi police sila yung program, marami. opo. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Di ba? Opo. Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. Oho. So, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para magresolba ng internal disputes? Wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Oho. Wala. Binding mo, wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Ayun. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So, siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag nila. Kasi public ito eh. Ibig sabihin yan, nase-sensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito eh. Opo. Di ba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari nun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. Oho. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime yun. Ito yung problema eh. Siguro pwede nating gawa ng example dyan. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo. Roman Empire. ancient Opo. Rome, yung Opo. Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Opo. Nandun ka doon sa, ano yung tawag doon sa mga yung audience, yung gallery. Ayan. Oho. Kasi, yung panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Opo. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak. Oo. At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng ano eh. Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya eh. Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Oho. Lalong umihina. Na-bypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin Opo. na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Oho. Meron kang PAW. Public Attorney's Office. Opo. May Public Attorney's Office ka. Naku, nakaaway na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi Yes. doon sa PAW. Palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya Opo. nung narinig ko sa isang interview si
Pau Rueda Acosta. Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan, oo. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Ayun. Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo, Ang human rights meron. meron po, oo. Yung mandato na nasa ilalim ng batas, kasi merong alternative dispute resolution, merong opisina dyan, attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po, oo. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos, yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Ang sabi kasi nila kung pag dumaan kami dyan, napakatagal eh. Minsan umaabot kami ng taon. Parang sa tingin namin, Yun ang proseso eh. hindi na kami nakakatanggap ng hustisya eh. Yun ang proseso kasi dyan. Kaya baka namamali, nalilisa yung mga kababayan natin dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun kong, ano? Hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Di, siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, hindi sa makaganti, at least doon na niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, naipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Ayun, pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa Matandang Roma. Ayun, yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa. Pero hindi talaga, yun ang paraan para ayusin Oho. ang sigalot ninyong mag-asawa. Oho. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, ay yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng mga piskal. Oho. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Oho. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Oho. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Kaya kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila. Opo. Wala namang ganung proseso ang ating mga batas dyan. Meron pa mga pagkakataon ko, halimbawa, siyempre, isang tao na inapihaliwa ng pulis, siyempre, takot siya. Otoridad yun may baril, hindi makakibo, hindi siya makakibo. Siguro, ang nagawa na lamang niyang kaparaanan para makaganti man lamang, kahit paano, lumapit doon sa programa, para yung pulis na yon na umabuso sa kanya, nang api sa kanya, ay apihin din doon sa palatuntunan. Pero na-monitor ba natin yung mga ganyang klase? Ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng pulis naman yun? Maaring mangyari rin yun. Posible po Maaring ito, hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari uli. Ito yung sinasabi natin. Ayun. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Oho. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli ng problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi na ayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Ayun. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan Opo. at sa paraan na itinatadhana ng mga batas. Bago ako lumipat doon sa isang bahagdan pa kong bilang kasi yung style ng yon mukhang nadadala niya sa plenaryo ng Senado, pero doon sa punto lang na aywan ko lang kung may portion ba o kaya ay may dahilan ba, kasi kung ginagawa niya ito may kasama pong programa at may kasamang vlog. Well, kapag ka nagbablog ka, may insentibo kong mas malaki ang kita, mas marami ang views Hindi ho kaya yun ang motivation? May kita ba yan? Ang laki ho nakita yan kong. Ba't hindi mo sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako priskal Kasi hindi naman ako korte. Siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi pwede yung... po. Nako, kung ilang milyon kong sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 milyon, 2 milyon, putong-puto. Merong ethical issue yan at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya. nagpo-programa, napahiya yung ano ba? Meron may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet,
Magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Naku, kung Hindi ko sabi alam ko sa inyo, kung 1 milyon, 2 milyon lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung 1 milyon, 2 milyon lang isang buwan. O edi dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganun karami yun. Kasi kung, Posible, opo. kung yung nagtitinda lang ng pandesal sa amin ng maliit na bakery, nagbabayad ng income tax eh. Meron talaga, napaka-efficient nung mga maniningil ng buwis doon sa kainta dyan. Opo. Maliit na, maliit na panadirya lang. Talagang Palagay ko yun baka hindi pa kumikita ng 20 mil sa loob ng isang buwan yun eh. Tax Ngayon, mafia, kung ang sinasabi mo, kumikita ng ilang milyon? kung 2 milyon lang ko, maliit po yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan Yun. bang usisain ng BIR? BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala Opo. na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation, para kumita ka. Well, ako naman, naisip ko lang naman yun, Kong. Kasi ang kinukuha po nilang case, Kong, yung talagang human interest, yun bang hindi pangkaraniwang kaso. Kasi pag hindi pangkaraniwan, talagang hinahype ng husto, Kong. Sa mga katuwid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. So, maaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat Totoo. nalalagay ako sa nadadramatize ito. Opo. So, nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito.